Shalom likulam! Hello! Kahapon nga lang biglang bumuhos ang ulan. At isa sa mga naisip kong masarap na pagkain tuwing tag-ulan, ang biko. Kaya naman dali-dali akong nagsaing ng malagkit. Hinugasan ko nga muna ang bigas bago ko ito isalang. Sana all nahugasan. Yung kilala ko kasi dyan hindi pa naliligo. Oops! Hindi ako yon. Sinong parehas kong ganyang magsukat ng bigas? At tubig sa bigas. Basta ganon. Ganyan nga ang nakagawian kong pagsukat ng tubig sa bigas. Ikaw din ba ganyan? Kung oo, abay apir! It's atay tayo! Pinunasan ko nga muna ang ilalim ng rice cooker bago ko ito isalang. Aba, kapag basayang isinalang mo, kuryenteng aabutin mo. Habang nakasalang nga ang malagkit, aba mag-multitasking tayo. Sa katamtamang buga ng apoy, isinalang ko na ang gata ng niyog para gawing latik. Yun ang ilalagay ko sa ibabaw ng biko mamaya. Medyo busy nga ako sa oras na yan kaya hindi ko na malayang umapaw ang gata. Minsan ganun talaga. Sa sobrang busy mo, hindi mo na mamalayang may iba na siya. Ay, ba't napunta doon ang usapan? Maya't maya mo nga itong hahaluin para maiwasang masunog ito sa ilalim. Katulad ng pag-iwas ng ex mong dati minahal mo ng todo. Yung parang Ferris wheel, pinapaikot ka na nga, tuwang-tuwa ka pa. Minsan kasi ganyan sila. Parang bola lang sa basketball. Pinag-aagawan ka, makapuntos lang. Ay, teka lang naman. Ba't napunta tayo sa hugutan? Balik tayo dito sa niluluto natin. Tiyagain mo nga lang itong halu-haluin. Tulad ng pagtsatsaga niya sa'yo nung unang taon pa ninyong pagsasama. Wow! Pero nung tumagal na, unti-unti mong nakikitang nagbabago na siya. Tapos bandang huli, ikaw pa ang masisisi. Pero alam mo namang sa sarili mo na ginawa mo ang best mo at wala kang ginawang mali. Hindi talaga maiiwasan ang mga taong ganyan. Mas malaki pa ang pride kesa sa katawan. Hindi maamin sa sarili ang kasalanang ginawa. Huy, tama na sa hugot. Masusunog ang niluluto mo. Naluto na nga ang isinaing kong malagkit kanina. Pero tong ginagawa kong latik, mukhang bukas pa matatapos. Abay, ilang hugot pa kaya ang mahuhugot ko dito? So, ang bagay na title pala nito ay Making Hugot While Cooking Biko. Ay, parang ang sagwa na mapakinggan. Pag ganyang kalapot na nga ay malapit na yan sa katotohanan. Katotohanang hindi na maibabalik ang nakaraan. Nakaraang masaya dati, ngayon hindi na. Hindi na buo ang tiwala dahil may lamat na. Pero alam mo ba kung ano yung mahirap? Yung maghalo ng biko sa maliit na kaldero. Eto na lang kasi yung swak na paglulutuan ko ng biko. Kaya sa may mga mabubuting kalooban dyan, beka naman. Pinaghalo ko nga ang gata at dark brown na asukal. Hinayaan ko siyang kumulo hanggang sa lumapot. Kasing lapot ng pagmamahal ng jowa mong loyal. Wow! Sa oras na ito ay unti-unti ko nang ilalagay ang kanin. Para naman pantay ang pagkakahalo nito. Sa puntong to may naaalala ako. Alam nyo ba nung nasa Pilipinas pa lang ako? Negosyo namin yan ng mama ko. Sa kanya ko natutunan kung paano magluto ng biko. Sa totoo lang, dito lang naman ako sa Israel nagka-interes magluto. Kasi nga, wala na akong mapapasubo. Sino pa bang aasahan mo sa ibang bansa kundi sarili mo lang, diba? Hindi tulad sa Pinas, andyan si mama para magluto ng mga paborito naming mga ulam. Siya talaga yung magaling magluto. Mahahalata mo yon pag nakita mo kaming magkakapatid. Ay, sasarap magluto ng mama namin, sobrang healthy namin. Shout out sa Mama Susan kong mabait, maalaga, at mapagmahal. Kung napapanood mo to, mama, mag-comment ka naman. Alam nyo ba na trending ang luto ni Nanay Susan noon? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, naging negosyo namin ang mga lutong panghanda.
pansit, spaghetti, maha, puto, cake at marami pang iba. Pwede kang mag-request ng gusto mong handa at i-deliver pa nila. Pero ang pinakapatok talaga na benta ni Mama noon ay the best yung bibingkang kanin at kalamay niya. Laging sold out pag pinopost ko yun sa social media. Opo, tama. Yun lang po ang ambag ko. Taga-post ng mga benta ni Mama. Ako ang taga-booking ng mga pa-orders namin noon. Pero minsan hindi maiwasan ang pagkakamali. Oo naman, wag tayong feeling perfect. Hindi tulad ng iba dyan. Kala mo'y walang kapuna-puna sa katawan. Manalamin ka kaya? Tabi-tabi po, baka matamaan kayo. At yan sa wakas. Tapos ko na ihalo ang biko. Inilagay ko na nga sa lagayan at nilagyan ng latik sa ibabaw. O pila-pila lang, 5,000 ang isa. Uy, bakit naman binenta? Pero pwede naman. Kung gusto mo, i-deliver ko pa sa inyo. O siya, paalam na at ako'y magkakape pa. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!